So, andito tayo ngayon sa Blue Mountain Heritage Center. So, dito ako kukuha. Ito guys, ito yung tinatawag na personal beacon locator. So, pwede kang matrack in case of emergency. So, very important yan. Guys, hindi pa to develop the last time that I was here, hindi pa siya masyadong develop. Actually, wala nga toilet dito nung nakaraan So guys, yung pupuntahan ko is Acacia Flat. So instead of going up in the mountain, pababa siya kasi yung Blue Mountain is already elevated. So yan, Paris. Nagpark ako dito sa Paris Loop down Blue Mountain National Park. So yan, there you go. So andito ako ngayon. And then magta-track ako hanggang from here, Blue Gum Forest intersection. I had to go this way. So ito yung dito ako camp for the night. So ayan. There you go. So, makita. Yeah. I don't know what that is, pero para siya lizard. There you go. Oh, it's beautiful. Ang tama naman. Look, diba? So dun, I think, hindi makita dito, pero instead of going this way, pupunta ako on the other side. So may river dyan. So dun ako magka-camp for the night. So, pinaka problem ko dito is that yung weather is very unpredictable. So, katulad kanina, it's cold. Now it's hot. So yeah. Nakita mo yung forest, so super old niya. And so, daming tao. So, ipakita ko sa inyo yung look down. So, ito yung isang spot dito na magandang magpalipas ng oras. It's very quiet. There you go. So yan, there you go. Yan. So medyo na late ako ngayon pag-hike kasi normally dapat mga lunchtime nandun ako sa baba para makuha ko yung magandang spot. Ngayon medyo na late ako kasi nanggaling pa ako dun sa 3 hours away. And then after that I had lunch, and then after having a lunch kumuha pa ako ng personal PBL, which is a personal beacon locator in case of emergency. Importante yun. And so hopefully makuha ko yung sunset
I mean, technically, I still have about 3 hours anyway. So, ayun. Okay. Alright, bye. There you go. Yeah. Ayaw. So, Ito guys, I was super lucky na yung spot na to is hindi pa siya taken. So sa katabi ng bushes on my right side, ano yun, river yun, flowing river. So kapag gabi, maririnig mo yung sarili mo na yung flow ng river. So ayan, i-timeline ko na lang siya at hindi na ako makapagsalita kasi parang pagod na ako eh. Tapos sinahabol ko kasi yung sunset nito. So idinab ko na lang siya. So ayan. Actually, ang ganda ng panahon niya na I was very lucky kasi nung mga 3 weeks ago, grabe yung ulan sa New South Wales. So, kapag maganda mag-hike after ng kumbaga malakas na ulan, mga 3 days after kasi sobrang linis ng paligid. actually guys, sobrang napagod ako early this morning kasi it's been a while. Kasi tumatakbo ako, na-injured ako for several weeks. Hindi ko maayos kumbaga magalaw yung hips ko. I think it's just a muscle strain. So, ang tagal kong hindi nakapag-exercise. So ngayon, parang yung katawan ko naninibago. So matutulog na ako. Yung set ko is just like this. Kanina, I was very lucky kasi walang nakakuha nung favorite spot ko dito. For the most part, sabi nung assistant kanina dun sa park, it's at the moment, it's school holiday. Pero ito kasi, medyo mahirap siya para sa mga bata. Usually, kapag malamig na yung mga tao, kasi it's going winter. So yung mga tao, pumupunta ng north sa Queensland, nasa dagat sila. So parang yung sinusulit nila yung mainit pa yung panahon. Kasi pag nag-winter na, hindi na sila makakapunta ng dagat. So, maswerte ako. Pero sobrang pagod na ako. So shutdown na ako. Pero gagising ako ng early morning para ipakita sa inyo kung sunrise kanina, sunrise dito sa Blue Mountain. Hopefully hindi cloudy kasi nung tiningnan ko yung weather forecast, it's supposed to be super cloudy tomorrow. Wala namang chance of rain pero mas maganda kasi siya the last time that I was here, which I'm going to put as well yung clips para makita nyo lang kung gaano siya kaganda. Okay? Good night, guys. Hi guys, good morning. But na battery low na siya. Kasi sa sobrang lamig kagabi, yung battery na parang nagkakaroon ng parang na siguro cold shock, tapos nauubo siya. Kaya yung phone ko, the same with the power bank, nilalagay ko yan sa ilalim ng sleeping bag. Hindi naman sa tabi ng sleeping bag, para hindi maubos yung battery. Kung makikita nyo, tapos maririnig nyo yung stream ng tubig. Napakaganda. As in, look, tingnan nyo guys.
kung maririnig niyo yung background music ko, ano yun yung naririnig ko kagabi. Sobrang peaceful. Alam mo yun yung sound of river, flowing river. Sobrang nakatulog ako. Sarap ng tulog ko kagabi. Although yung yung aking katawan masakit kasi ang tagal ko nang di nag-hike, hindi pa ako nag-gym. Bigla ata. So, hindi ko alam, baka i-cut ko yung short ko, yung trip na to ng until today. Pero tingnan ko kasi according to the forecast dapat ngayon cloudy. Pero parang ang ganda ng panahon. So, ito yung view ko from here. Ganyan. Yan yung campsite ko. Tapos, yan, another mountain yan. Alimutan ko kung ano yun. Titignan ko mamaya sa, sa center kung ano yun. Tapos, you have another scenery here. Napakaganda rin. Alam mo yan. Hindi ko din ma-imagine. Tapos, yung location kasi, convenient siya para sa akin. Kaya gusto ko dito mag-camp. Kasi ayoko magdala ng maraming tubig. Ayoko din na yung ayoko rin na yung mga gamit ko hindi ko huhugasan paggabi. Kasi nilalagay ko siya sa loob ng tent kasi may mga animals So ayoko gusto ko malapit ako sa stream of water. If not, it's okay. Pwede kong ayusin. Pero nagdadala ako ng maraming tubig along the way para malinis. Para makita nyo siya. Sobrang ganda. Yeah. So guys, kailangan ko na actually mag-pack ng bag ng tent. Kasi it's already almost 7. Mag-hike pa ako. So kahapon it only took me about an hour. Pero ngayon, medyo kasi yun Kasi ako pababa, ngayon pataas. So medyo medyo challenging. Ang ginagawa ko, kapag kasi naka-tent ka, yung lahat ng katawan mo, yung init ng katawan mo, nung tent, nagmo-moist yung yung tent mo kagabi. So makita mo, basa talaga siya since super wet. Ang ginagawa ko, binibilad ko muna siya for several minutes. Okay? Sometimes, kung halimbawa maulan siya, ang ginagawa ko, kita mo daw, sobrang basa. So, yan yung huli kong aanahin. Yan yung huli kong aayusin. So, makita mo, sobrang basa. Yun yung ilalim ng tent, guys, Hindi siya yung ibabaw. Yun yung ilalim. Ito guys, I decided around 7:30 AM in the morning na magpalipad na ako ng drone. Usually, ayoko kasi maging disruptive dun sa ibang campers and hikers around the area. So, binilisan ko lang siya. Parang few minutes lang talaga. And at the same time, nagpapack na kasi ako yun paalis. So, sana magustuhan niyo yung video.
Alam nyo, yung technique ko pag nag-hike is halimbawa 2 to 3 days. Kasi meron tayong nung nagsisimula pa lang ako mag-hike, ang dami ko laging dala. Actually, makikita nyo yung backpack ko. Oh shit. Oh. It looks parang it looks bulky, pero yung reality nito, wala talaga tong laman. Nagmadali lang talaga ako to pack this, and I didn't have time na ayusin siya. Pero although bulky siya, hindi talaga siya mabigat. Nung nag-start akong mag-hike, nag-start pa lang ako, ang dami ko laging dala. It will just be a day trip. Kasi ang dami kong dalang gamit, damit. Tapos nagpapalit pa ako along the way. Kasi yung social media about 5 years ago, sobrang intense niya. Dapat parang almost superficial. Kailangan maganda yung damit mo. Not necessarily it would work in kapag nag-hike ka. Kasi you have to choose eh. Kailangan mong mamili. Would you rather sacrifice your food just so you have to look good in front of camera or in front of people? Ako hindi. Nung una siguro, nung nagsisimula pa lang ako, and thank God, hindi ako nagsimulang mag-video noon kasi nakakapagod. Siguro kaya hindi rin ako kaya hindi rin nag-succeed nung nagsisimula pa lang ako. Ang dami kong clips na nagamit before. I'd actually dala. Pero hindi ko siya kasi parang yung mga footage ko doon, ang ganda ng mga video. Yung drone shot ko, hindi ko siya upload kasi napagod na ako doon pa lang sa pagdadala. Pagod na yung katawan ko, tapos tinamad ako. Parang hindi ko siya na-enjoy. Ngayon, yung damit ko, kung makikita nyo sa mga clips ko, paulit-ulit lang siya. This short, I always have this. Ito, this one, ito lang yung ginagamit ko pag nagta-travel ako. Ito, this is a thermal wear. Meron akong dalawa nito. Yung bag ko is isa lang talaga siya. Pero I need to buy one more. Kasi ang laki. Tapos yung tent ko. So, yung camping doesn't have to be necessarily expensive. Finally guys, nakapag-pack na ako. Ganito yung lugar niya. Kaya usually gusto ko talaga na magpupunta dito ng around mga 12. Gusto ko nakababa na ako kasi ang ganda ng lugar kapag clear yung sky. Blue Mountain is really blue kapag walang clouds. So I would suggest na i-check nyo yung forecast kapag pupunta kayo dito. Pero not necessarily naman na kapag nagka-camping ka, yung kasing pag-ulan, yung malamig, yung weather, experience kasi yun eh. Sometimes nga mas yung place nag-iiba siya. For example, nagpunta ako sa isang lugar na na-experience ko siya ng maganda yung weather. And then the same time, bumalik ako, hindi iba yung weather, maulan. Pero makikita mo doon, yung experience ko is different. Sobrang iba yung experience na nabibigay niya. Pero if you're after the view,
sasabihin ko sa inyo na obviously punta kayo dito ng maganda yung weather. So yan, pakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo yung lugar bago tayo umalis. So ngayon around I think mga 8:39 na. So ayan. Tama yan. Okay. Okay. Ayan. Ikaw. Normally guys, kapag pumupunta ako dito, weekdays, ayoko na nagpupunta ng weekend or Sunday night. Kasi for the most part, yung mga hiker, nakaalis na sila ng Saturday to go back home. So check mo, ako kunin ko pa yun. So, ang ina-advise ko lang sa inyo guys, kunin nyo lahat ng mga dumi na dala nyo. Alam mo yan, huwag tayong magkakalat. Huwag masyadong bastusin yung nature. Kasi yun yung maganda sa Australia. Most of the national park, malinis siya. Okay? So ayan. So alis na ako guys. Thank God. Hindi ko lang alam kung saan ako pupunta ngayon. Sa pag-akyat ko. So guys, time na para mag-hike pa taas. So sana na-enjoy niyo yung video. Magbi-video pa ako all the way up kasi yun yung pinaka-challenging dito kasi sa campsite na to, dito sa hiking place na to is yung ascending. Yung descending actually mas mahirap siya at mas masakit siya sa legs kasi ang dami mong dala tapos yung pressure no nasa legs mo kasi pababa ka eh. At least pag pataas ka kasi kaya mong i-control yung pace mo. Pag pababa ka minsan hindi mo makokontrol kasi sobrang steep eh. So, hindi mo makontrol yung force. Pero pag pataas ka, pwede mong bagalan kung baga. Yung legs ko medyo sore siya ngayon pero hindi ganoon kalala. Actually, okay lang. Wala na siya. Kasi nakatulog ako ng mahimbing kagabi. So yeah, sige. So guys, tinanggal ko na yung... Alis na ako guys. Nagtanggal na ako ng thermal wear kasi mainit na. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero make sure na magdala kayo ng sunscreen. Kasi yung sunscreen guys, pinaka-importante yun. Kasi sobrang mataas yung Blue Mountain. So mas prone kayo sa sunburn kung madali kayong magkaroon nun. Tapos ako hindi naman ako conscious sa skin ko. Pero yung iba, kung ayaw nyong umitim, kailangan laging may sunscreen. Tapos kasi nakaka-dry kasi siya ng skin talaga. Ito, lagi ko tong dala. Basic ko to kasi yung leeg ko, yung aking skin, hindi siya madali. Pero yung leeg ko, dun ako na laging nauuna siyang mag-dry. So lagi ako merong ganito. Okay, sige. Punta na tayo. Pakita ko sa inyo yung way up. Kung makikita nyo, ito yung daan papunta dun sa campsite. Diba? Sobrang sobrang secluded. Tapos nung nakaraan, kagabi actually, instead na pumunta ako dito, kasi dito, may trail pa siya guys. Makita mo? May trail pa. Kahapon, dito ako, doon ako dumaan. So yung trail niya medyo wala talaga siyang trail. Nalito lang ako, naligaw ako kahapon. So ang ginawa ko, pinalipad ko yung drone. Sinanap ko yung river doon sa kwento ko kahapon. So ayan. So pakita ko sa inyo yung daan. So ito yung daan papunta doon sa campsite. Ayan. So at least may trail naman. Pero ayun, nakita ko na. So ito yung daan, yung trail. Tapos dito ako nang galing kahapon. So parang meron din siyang trail. Hindi mo lang makita dito pero may daan din siya. So kaya ginamit ko yung drone ko kasi kinakabahan na ako. Parang naligaw na ako. Ito yung daan niya. Ang suggestion ko sa inyo guys, kung pupunta kayo dito,
dapat, especially kung hindi kayo masyadong sanay sa gubat, yung skin nyo, wag kayo mag-short. Kasi, yung legs niya, especially for the girls, madali siyang masugatan. Kasi I don't really care. Kasi yung balat ko is medyo matibay na. So, ayan. Ayan tayo. So, ito yung daan. Ay, tama yung daan. Diba? Parang yung trail, parang wala talaga siyang trail. Kaya kahapon, kinabahan talaga ako. Pakita. So, dito, makikita nyo, may mga kumbaga, they're making a bonfire. It's not allowed. Kasi, especially during summer, my fire van, yung sobrang init niya, na yung gawa mo ng bonfire, pag hindi mo siya napatay ng maayos, or accidentally kumalat siya, naka-enclose kasi ito eh. Yung Blue Mountain, kung makikita nyo, yan, tapos all the way there, paikot siya. So yung valley, para siyang naka-enclose. So imaginein mo, ang bilis kumalat ng apoy dito kapag summer kasi patay tuyo yung mga damo. So hindi siya advisable. Papakita ko sa inyo yung history doon sa taas. Meron dito, I think about 5 years ago, mga 50 years ago. No, actually, mga 40 years ago, merong parang mga estudyante na nakulong dito dahil sa apoy. Nagawa sila ng bonfire and then it gotten out of hand. Namatay sila lahat. So ito yung drop toilet. There you go. Ayan yung drop toilet. For the most part, hindi ko yung ginagamit unless not necessary talaga. Medyo kung hindi kayo sanay ng ganyan, mabibigla kayo dito. Kasi medyo hindi kasi siya malinis. Hindi ko nga alam actually hindi ko alam kung bakit siya tinawag na acacia plant. Siguro hindi ko alam yung puno na to. Siguro most likely acacia to. Pero pag makita mo siya, sobrang taas ng mga puno dito. As in, actually, ito hindi pa siya masyadong malaki. Maliit pa yan. At this one's good size. Ayan. Sinabi ko sa inyo kanina na kapag summer dito, nakakatakot mag-hike. Hindi ako nag-hike kapag summer. Kasi prone yan to bushfire. Pag na bushfire ka, yung hangin, especially, alam ng mga tao na yung bushfire season dito eh. So mga season hiker, alam na nila yung mga delikadong lugar. So ito, Acacia Flat Campground. Ayan. Ayan. So nakalagay dito, all campfire and solid fire barbecues are prohibited. So bawal talaga siya. Dahil nga dyan. So delikado kasi talaga yan eh. So from here guys, parang yung pinuntahan ko, parang 10 minutes lang siya. Malapit siya dun sa drop toilet. Parang after drop ang tagal ko kasing, alam nyo, ang tagal ko nang gustong gumawa ng video. Hindi ko alam kung nahihiya ba ako o for some reason. Hindi ko siya magawa yung video. So ngayon, dahil siguro may bago akong phone kaya sinimulan ko. Pero even before, marami akong footage eh. Pero ngayon, I think yung yung aking enthusiastic na kumpletuhin tong video na to is
in here right now with me. So kaya ko siyang, tingin ko magagawa ko tong video na to ng kompleto. Minsan kasi nakakatama na because of work eh. Yan. For the most part, pag ako nag-hike sa Australia, mag-isa lang ako. Kasi yung mga nami-meet ko dito ng mga Filipino, mga kaibigan ko, they're not into hiking. So yung mga nakikilala ko na hikers, na-meet ko lang talaga sila sa trail. Nakakatuwa kasi dito yung mga hikers. They're very positive. Meron din naman na they just want to be left alone. So let them be. Kasi may iba't iba naman tayong kumbaga reason for mag-hike. Not to meet other people. Pero usually kapag nag-hike ako at may na-meet akong mga tao, I take time to actually know them. Get to know them for 5 minutes. Say hi, hello. Yung tinatawag na small talk. May matututunan ka. Some people, napakabait. Alam mo yan. Siguro yung pinaka okay ko na experience nung nag-hike ako, yung overland truck sa Tasmania. As in, pagkatapos namin, kasi 5 nights, 6 days yung ginawa ko. Pagkatapos namin mag-hike, magkakaibigan na kami and we like each other. Kasi para kayo nasa grupo. Every day, yung maganda dun sa overland truck, every day, may isang grupo kayo. For example, Saturday kayo mag-start sa overland truck. Ang mangyayari dyan, sa isang class, i-briefing kayo, tapos sabay-sabay kayo mag-hike along the trail for 6 to 7 days. So, minsan mamimit mo sila sa truck. Tapos, along the way, kapag dun sa stop nyo, kasi every day, pwede kayo mag-stop. Dun din kayo mag-meet. So, you will have to exchange stories with these people that you've never met. And since you've experienced the same hardship, nagbaband kayo. And then you imagine yourself experiencing a hardship with other people that you don't know. And at the same time, experience the beauty of nature. Sobrang ganda, guys. Kasi yung feeling. Most people na meet ko doon, they were very positive. Alam mo yan, just as if they don't have problems. Yun yung gusto ko dito sa pag-hike eh. Kasi parang I'm in another world na I don't have to worry about my work kasi walang reception. Katulad ngayon, I'm not sure kung yung work ko is tinatawagan ko. There's something wrong. But yeah. Hello. You doing day trip? Yes. Enjoy. Yeah, it was amazing. So yun that's another hiker. Alam yan. So, yun yung hike. Yun yung mga mababait sila. As in, yung mga Filipino kasi sasabihin nila, I don't want to do a small talk. Yung gagawin nila is, ayokong mag-small talk. Yung mga white people, they like to make small talk. Actually, I prefer small talk. Ayoko yung mga taon. There's kasi sa Pilipinas, hindi tayo doon kasi more, tayo mas social tayo sa kanila. Pero sometimes, pagiging social natin has no limits. Minsan, sobrang intrusive na ng mga tao na wala nang small talk, tatanungin ka na agad, are you in a relationship? Gaano ka kayaman? Ano yung trabaho mo? And there's already a judgment kapag hindi nila nagustuhan yung sagot mo. Gets no? So ako, I would rather prefer to have a conversation such as small talk kasi there's no feeling involved. There you go.
Ito medyo, itong ano na to, ang ganda dito. Na-enjoy ko to kasi makita nyo yung sun. Ano nang, hindi ko na alam kung anong oras ngayon, pero makita mo siya. Actually ngayon, 9 na. Yung na-meet ko na hiker, ano siya, siguro mga, ano na yun, 60-65. Pero ang lakas pa rin nila mag-hike dito sa Australia. Ganun yung gusto ko. Sa Pilipinas kasi, for example, siguro kasi nagtrabaho pagod yung mama ko. She never had the chance to exercise, to experience. So, nahihirapan na siya, hindi na niya kaya mag-hike. So ako, yung goal ko sa sarili ko is by the time that I'm 65, 60, even 70, na continuously nag-exercise ako, nag-hike ako. Para yung buhay ko humaba. So, ayan. Ganda. Okay. So, from here guys, imagine niyo, from here, parang 3 kilometers simula dito sa Acacia, dito sa Blue Gum Forest. Papunta siya very, ascending, sobrang steep niyan, di ba kahapon? Papakita ko. Ngayon ito na yung pinaka parang hell for some people, especially for those that have backpack. Nag-camping. Pero mas madali dito mag day trip. Pwede kayong mag day trip dito. Punta kayo early in the morning, around 7, mga ganyan. Tapos baba kayo mga 12-1. Maganda pa rin siya. Pero mas recommended ko na mag-camp para ma-experience niyo. Ayan. Guys, yung nararamdaman ko na yung legs ko. Medyo nagsisimula na siyang sumakit. Actually start pa lang to. So, ito na. Pray for me. Sige guys. Papakita ko sa inyo kasi wala na dito masyadong makita. It's just forest. Medyo boring yung trail sa part na to. Pero pag sobrang steep na, ipapakita ko sa inyo mamaya, okay? Sige. Ganyan siya. Yung trail is pataas. Dali. meron pang lugar dito na mas brutal. Mamaya, ipapakita ko. Okay guys, finally. Wow, dito na ako sa taas. Alright. There you go. Ito guys, pag napamali ka na, mali yung hakbang mo, diretso ka sa baba. Pangina yan eh. There you go. So doon sa medyo, yung parang walang puno, dyan ako nag-camp. So, tingnan mo kung gaano siya ka-steep. Kasi kapantay na namin yun eh. Kapantay nito, taas yun. So, ganun siya kababa. Kahit kayo guys, kahit day trip lang kayo pumunta dito, worth it siya. As opposed to you going to Three Sisters, napakaraming tourist. Yung makikita nyo doon, in my opinion, ay bundok ng tao. At least here, makikita mo talaga yung ganda ng Blue Mountains. Sobrang peaceful. Kahit mag-picture kayo, walang abala.
Wish I could stay here pero medyo late na ako guys. For this journey, hindi ako pinulikat. Kasi ilang beses na ako nag-camp dito. Lagi, it's either going down or ascending or descending. Pinupulikat talaga ako. Pero this time, hindi ako pinulikat. Hold on. Ayan na guys. Ganda talaga. Kita niya. Just... Kaya lang walang katapusang stair. Yung kailangan mong akitin. And slowly worth it. Yan. Hopefully. Sobrang napamali ka talaga ng tapak. Wala na. Whew. Ito yung sinasabi ko guys sa inyo. Dito na ako sa taas. Yan yung view niya. 10 minutes away lang to. Doon sa car park. 5 minutes ata. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo guys about sa fire. Ito yung para mga members of the Church of England Boys Society in Belmore. Yun yung mga namatay dyan sa baba dahil sa bushfire. So parang nakulong sila dyan yung mga bata. Na pala 70 years ago na yun. Pero nakakatakot pa rin. So yan. Grabe kasi yung bushfire dito sa Australia. Hindi lang siya yung maliit. Napakalaki. Yung overland truck sa Tasmania, nung this year, actually nagkaroon ng malaking bushfire. So nagkaroon ng malaking bushfire sa Tasmania. Yun sa overland truck, yung truck na pinuntahan ko last year. So hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. Pero sayang kasi dahil sa drought, hindi naman kasi masyadong umuulan dito sa Australia. So kapag nagkaroon ng bushfire, ang tagal tumubo ng mga puno. Tapos ginagawa pa ng government, nagre-rehabilitation pa yon. Tapos ang laki ng funds na ginagamit para mabalik yung dati niyang yung itsura niya. Yung para mga flora and fauna before bushfire. Yung merong mga part dito sa Australia nung I think yung pinakamalala na bushfire is before COVID 2020. Yun, kasi 2021 tumama yung yung COVID. Pero 2020 baha, nagkaroon dito sa Australia ng malaking bushfire dun sa mga taga-Australia. Tapos nagkaroon din ng malaking, grabe yung baha sa Queensland. And after that, yung pinaka-worst na hailstorm sa Canberra. Nasa Canberra ako nun, yung hailstorm. Kasing pag natamaan ka, ka talaga, may fatal. It can be fatal. Yung mga sasakyan na ubos, parang more than 5,000 car has been claimed. Hindi siya pwedeng i-drive kasi dahil basag yung windshield. So kawawa yung insurance company nun. So guys, nag-decide na ako na ikat ko yung trip ko ng short this time. So uwi na ako ng north ng Sydney. Doon ako magstay. Doon ako nag-work at nag-stay at the moment. So magstay na ako doon. Hey guys, magandang umaga. Ngayon nakauwi na ako kagabi. Hindi na ako nakapag-video kasi parang yung sobrang na bigla yung katawan ko kasi
So guys, hindi na ako nakapag magandang umaga. Hindi na ako nakapag video nung umuwi ako kahapon. So today is Tuesday. Nakauwi ako ng 14th yesterday. Kasi grabe, nag-drive ako ng mahigit 4 hours. No, actually 4 hours lang. Pero yung katawan ko kasi parang hindi ako dumiretso kasi agad ako eh. So I think yung pagkakamali ko noon is nag-drive ako ng 3 hours to Kutumba. And then after that, hindi ako nakapag-stretching. And then yung sobrang descent nung campground, siguro nabigla yung yung lower body ko. Kasi 'di ba, as I mentioned last month, na-injured ako nung tumatakbo ko. So ang nangyari, hindi ako makagalaw ng maayos. So nag-stretching lang ako. So yun yung nangyari. Pero anyway, so ngayon, ang gagawin ko na lang, i-edit ko yung video na to. Tapos kung makita mo, andun na yung mga damit ko. Tapos yung camping bag nasa CR kasi may mga buhangin yan. Parang meron siyang mga ewan ko kung ano ba yung medyo madumi siya. So ayoko ilagay sa carpet. Pag makita niyo yung weather, I'm super lucky. Kasi for the past 2 days, hindi ganyan yung weather. Sobrang clear ng sky. Tapos, ayun. So, hopefully, maging okay yung kakalabasan ng video. First time ko. Tapos, yung nakakatawa kasi nito, yung hindi ko alam, salute doon sa mga vlogger at yung mga gumagawa ng video. Ang hirap pala niyang yung i-content ko lang dito is hiking journey ko, yung travel journey ko. Wala nang iba. Kasi ang hirap gumawa ng video and I have full-time job. So, yung pag-video ng hiking, parang kaya nga hindi ko masyadong parang hindi ko in-effort masyado. Kasi parang ganun yung nangyari sa akin. Kaya nag-stop akong gumawa or mag-social media. Kasi nung gumagawa ako, parang kailangan dapat maganda yung shot, perfect yung itsura ko. Tas along the way, parang I said, oh, this is not me. I don't want to do this. I just want to enjoy the scenery. I just want to enjoy the pace. So hindi ko na siya tinuloy. So I figure out that if I actually just stay to, parang you don't create much effort, so I can still do videos and also enjoy the hike itself and the camping itself. So yun lang. Pero sana panoodin niyo yung susunod na video. My sister is going to visit me end of June, July. Pupunta kami we are planning to travel to Western Australia, camp on a camper van, hike along the way. Tapos ang sleeping namin, instead of going to a hotel, pupunta kami, mag-sleep na lang kami sa van. And after Western Australia, from Perth, punta kami ng South Australia and do the same thing. So that's gonna be for planned 2 weeks. So yeah, hopefully may mga video ako nun. Pero siguro ang gagawin ko is yung mga hiking adventures ko before, siguro i-clip ko na lang siya, ipopost ko na lang siya, tapos siguro i-dub ko na lang kasi hindi ako nag-record noon eh. Tapos mostly drone shot, pero at least you'll have some ideas kung saan pupunta ng mag-travel or mag-hike without without spending a lot of money or cash, especially if you are on a budget. Okay, so yeah,